Napawi ang hirap ni Selena sa pagluwal ng sanggol nang masilayan ang muka ng kanyang anak. Ngunit habang nakatitig sa muka ng anak niyang lalaki ay napakunot siya ng noo. Teka, namamalikmata lang ba ako? Tanong niya sa sarili. Hindi siya makaget over dahil kahawig talaga ng anak niya ang lalaking nanakit sa kanyang puso 6 na taon nang nakalipas. Congratulations, Selena! Mami ka na! Bati ni Irene. Katrabaho niya itong nurse roon sa ospital. Alanganin siyang umiti dahil naguguluhan. Parang may mali. Anya. Patong mali. Sinilip din ni Irene ang mukha ng kanyang anak. Umiling siya. Wala, namalikmata lang siguro ako. Isang oras lang nagpahinga si Selena at lumipat na sa wheelchair. Binuhat naman ng isang nurse ang kanyang anak. Palabas na sila ng delivery room upang lumipat sa ward. Habang tulak siya ni Erin, lula ng wheelchair, ay napalingon siya sa likuran. Wait, pigil niya sa kaibigan. Bakit? Lumingon din sa likuran si Irene. Kumurap-kurap si Selena habang nakatitig sa lalaking doktor na kausap ng babaeng doktor. Kumistot siya nang mapasulyap din sa kanyang lalaki. OMG! Bulalas ni Selena sabay takip ng palad sa bibig. Maya-maya ay humakbang na palapit sa kanyang lalaking doktor. Nakangiti. Hi Selena, kaswal nitong bati. Waray pinapalo ang dibdib ni Selena sa lakas ng pagtibok nito. Pero sinaway rin niya ang sarili nang maisip ang kasalanan sa kanya ng lalaki. Ito lang naman ang huling lalaki na nakit sa puso niya, si Jeric. Ganap na pala itong doktor. Let's go, Irene. Paanyaya niya sa kaibigan. Wait! Pigil naman ng lalaki. Yes, Doc? Tanong ni Irene kay Jeric. Can I talk to Selena first? Sige po. Tatalikod lang muna ako. Lumayo naman si Irene. Hindi nito alam na si Jeric ang ex-boyfriend ni Selena dahil doon lang sila nagkakilala sa ospital. Lumapit sa harap ni Selena si Jeric, pero hindi niya makuha ang titigan ang mukha ng lalaki. Tagusan sa salaming pinto ang kanyang tingin. Nanganak ka na pala. Don't worry, I just want to congratulate you. Sabi ni Jeric. Salamat. Pero anong ginagawa mo rito? Wala sa loob na tanong niya. Mahinang tumawa si Jeric. I'm a doctor, and I got a regular job here. May isang buwan na ako rito. Nakita kita ng unang duty ko rito pero bigla ka namang nag-leave. Dito pa talaga, Jeric? Hindi ba pwede rito? Matagal mo na bang alam na dito ako nagtatrabaho? Hindi naman. Wala namang problema kung magkita tayo madalas, di ba? Maliban na lang kung hindi ka pa nakaka-move on. Tumikwas ang kaliwang kilay ni Selena. Excuse me, kita mong nanganak na ako. But I didn't hear you get married. May asawa lang ba ang pwedeng magkaanak? Umiwas siya ng tingin kay Jeric. Tinawag si Irene. Nakipagchismisan pa ito sa isang nurse. Halika na, Irene. Tumalima naman si Irene at itinulak na ang wheelchair. Nakiusyoso pa ito. Bakit ganoon ka makipag-usap kay Dr. Mendez? Sa lahat ng nurse rito, ikaw lang ang hindi natamaan sa karisma ni Doc. Wala akong pake sa kanya. Teka nga, magkakilala ba kayo ni Doc? Parte lang siya ng masalimuot kong nakaraan. Don't tell me, isa si Dr. Mendez ang naging boyfriend mo noon. Hindi siya kumulbo at umarting masakit ang puson. Binilisan tuloy ni Irene ang pagtulak sa kanya. Makakahiga na rin siya sa kama pagdating ng ward. Nauna na roon ang kanyang anak kasama ang nurse. Kinabukasan na ng hapon nakauwi ng bahay si Selena, dala ang kanyang anak. Normal ang delivery niya at saglit lang ang hirap dahil mabilis ang paglabas ng sanggol. Ate, ang pogi ng anak mo. Kinikilig na sabi ni Carla, ang bunsong kapatid niya. Siyempre, maganda ang nanay. Pagyayabang niya. Hindi mo naman siya kamukha eh. Parang may kahawig siya. Napangiwi siya. Kahit sa ang anggulo kasi niyang tingnan, kahawig talaga ng ex niya ang bata. Alam ko na, hawig siya ng ex mo, si Kuya Jeric. Sigurado ka bang artificial insemination lang ang bumuo kay Baby Julian, ate? O baka pa sekreto kayong nakikita ni Kuya Jeric? Napalo niya ng kamay sa braso si Carla. Tumigil ka. Imposible yan. Magbabago rin ang mukha ng anak ko paglaki. Pero totoo, hawig nga siya ni Kuya Jeric.
Hindi na niya pinansin ng kapatid at inasikaso ang gamit nilang mag-ina. Noong nakaraang taon ay sabay pumanaw ang mga magulang nila dahil nadamay sa aksidente ang kotseng sinasakyan ng mga ito. Silang magkapatid lang ang nakatira sa 2 palapag na bahay. Meron silang ukay-ukay store sa first floor. Magsasara na nga lang ako ng store. Nakarami ako ng benta kanina. Ani Carla. Mabuti naman. Sipagan mo pa para lumago ang negosyo natin. Oo naman ate. May na-hire na akong bagong tindera. Lumabas na ng kwarto si Carla. Isang buwan na higit lang nag-leave sa trabaho si Selena at kaagad din siyang bumalik sa trabaho. Iritang-irita siya sa kapwa nurse na kilig kay Jeric. May asawa na kaya si Doc? Tanong ni Lani, isa sa bagong nurse nila. Naroon sila sa nurse station, katatapos lang niya maglibot sa mga ward. May asawa na yon, sabad naman ni Selena. Mukhang bata pa si Doc eh. Ilang taon na kaya siya? Baka binata pa. Giit naman ni Lovie. 35 na raw si Doc, wala siyang suot na wedding ring so hindi kasal. Wika ni Lani. Tuluyang nainis si Selena. Alam niya ang status ni Jeric kaya wala siyang interes na makarinig ng kahit anong papuri dito. Lumipat siya sa lounge at doon kinain ang cup noodles niya. Nakakadalawang subo pa lamang siya ng noodles nang may lalaking umupo sa kanyang tapat. You never change, Selena. Mataray ka pa rin. Sabi ng baritonong tinig ng lalaki. Alam niyang si Jeric ito kaya hindi niya pinansin. Pero maya-maya rin ay nasipat niya ang kaliwang kamay nito. Wala nga itong suot na singsing. O baka tinanggal lang dahil nag-oopera ito. Orthopedic surgeon kasi si Jeric. Nag-oopera sa buto. Sorry, nagmamadali ako. Anya, binilisan niya pagsubo ng pagkain. Ngunit bigla siyang nasamid. Ubo siya ng ubo. Slow down, para kang hinahabol sa lina. Ani Jeric. Ang bilis nitong nakalapit sa likuran niya at banayad na tinapik ang kanyang likod. Napainom siya bigla ng tubig. Inabala mo kasi ako. Singhal niya nang mahimasmasan. Hindi ka madidistract kung hindi ka apektado sa presensya ko. You're free to ignore me. Muli itong umupo sa tapat niya. Ano ba kasing kailangan mo, Jeric? Pamilyado ka na. Huwag mo akong kausapin, baka may mag-isip ng masama sa atin. Marami pa naman chismosa rito. Wala akong dapat ikatakot. I'm single now. Natigilan siya at napatitig sa mukha ng kaharap. Nagsawa ka na ba sa asawa mo? Hindi ako magtitiis sa babaeng manloloko at makasarili. Tumawa siya. Karma ang tawag dyan. Naniniwala ka ba talaga na pinagtaksilan kita noon, Selena? Wala na akong pake sa nangyari noon. Matagal na akong nakamove on, Jeric. Ayoko nang balikan ng kahapong nagdulot ng pasakit sa buhay ko. Dahil sa'yo, kinalimutan ko na nag-e-exist ng pag-ibig. I can't blame you. Pare-pareho lang tayong biktima, Selena. Pilya siyang tumawa. Pa-victim ka na rin, ha? Huwag ako, Jeric. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. May anak na ako. Hindi ko na kailangan ng lalaki. Balikan mo na lang ang asawa mo at anak. Inubos na ni Selena ang kanyang pagkain sa kalumisan. Habang palabas ng lounge ay tila may kung anong kumurot sa puso niya. Hindi niya akalaing kikirot pa ito habang ginugunita ang nakaraan nila ni Jeric. Pagsapit ng hapon pagkatapos ng duty ni Selena, ay bumisita siya sa klinik ng kanyang OB. May schedule rin siya ng check-up dito. Kamusta na ang baby mo, Selena? Tanong ni Dr. Marzan. Okay naman siya, Doc. Pinadede ko na siya ng formula milk pero mas madalas pa rin ang breastfeeding. Ituloy mo lang ang breastfeeding. Pero namumutla ka pa. Maayos na ba ang tulog mo? Medyo hirap pa po ako mag-adjust lalo sa oras ng tulog. Madalas kasing gising sa gabi ang anak ko. Kapatid ko lang ang katawan ko sa pag-aalaga. Ganun ba? Siya, ituloy mo lang ang vitamins mo at kumain ng masustansyang pagkain. Huwag ka munang mag-duty sa gabi. Yes, Doc. Kinuha niya ang reseta na ibinigay ng doktor at nagpaalam na. Dumaan pa siya sa nurse's station at inalam ang bago niyang schedule. Maa-assign na naman siya sa operating room. Wala siyang choice dahil iilan na lang silang regular nurse. Halos bago na lahat ng iba. Paglabas niya ng ospital ay hinarang naman siya ng itim na kotse sa may gate. Uuwi ka na ba? Tanong ni Jeric na siyang nagmamaneho ng kotse. Oo, pero dadaan pa ako ng butika. Umiwas siya sa kotse at naglakad palabas ng gate. Sinundan pa rin siya ni Jeric. Naiirita na siya.
Ang kakulitan nito ay katulad noong nililigawan siya nito sa university. Ihahatid na kita, Selena. Gabi na, baka mahirapan ka makasakay ng jeep. Rush hour na, matindi ang traffic. Sabi nito. Sanay na ako sa araw-araw na traffic. At least kahit ngayon lang, hindi ka ma-stress at makikipagsiksikan sa jeep. Libayan mo ako, Jeric. Asik niya. Ngumiti pa ang lalaki. Bakit galit na galit ka? Nagmamalasakit lang naman ako. Nagtanong ka pa talaga ha? Kung talagang nakamove on ka na, hindi ka na dapat apektado. We can be friends, Selena. Uminit na ang bumbunan niya. Lumayo na nga siya, sumunod pa rin si Jeric lula ng kotse. Hindi ba obvious na ayaw ko makipagkaibigan, Jeric? Kung patuloy mo akong iiwasan, iisipin ko na mahal mo pa rin ako. Humito ang babae sa paglalakad at hinarap si Jeric. Ano bang plano mo, Jeric? Huwag mong piliting buksan ang sugat na iniwan mo sa puso ko. May gigil pero emosyonal na wika niya. Bumaba rin ng kotse si Jeric at sumandal sa pinto ng kotse. Humalukip-kip. Mahal pa rin kita, Selena. Walang gatol nitong pahayag. Hindi man lang nagpasintabi kahit kita nang namumula sa inis ang kausap. Hindi naman natimpi ni Selena ang inis at nasampal sa pisngi si Jeric. Anong akala mo sa akin? Marupok? Isinumpa ako ng pag-ibig dahil sa'yo. Hindi ako pupulot ng itak na minsang tumaga sa puso ko, Jeric. Para ano? Para masaktan ulit? No way. Itinulak niya sa dibdib si Jeric bago tuluyang lumisan. Humarang siya ng jeep at kahit siksikan sa loob ay nagpumilit siyang sumakay. Pagdating niya ng bahay ay iyak ng iyak ang kanyang anak. Nilalagnat ito at nagsuka. Pinainom ko na siya ng gamot, ate. Mas mataas pa ang lagnat niya kanina. Sabi ni Carla. Tinignan niya ulit ang body temperature ng bata. Medyo mababa na ito kumpara sa unang sinabi ni Carla. Dumede na ba siya? Tanong niya sa kapatid. Opo, kaso konti lang kasi naisuka niya. Mas mabuti kung breastfeeding lang muna siya. Baka hindi niya hiyang ang formula milk. Try natin ang ibang brand ng gatas. Ako na ang bahala rito. Magsara ka na ng tindahan. Tumalima naman si Carla. Graduate na rin ng nursing ang kapatid niya pero hindi pa nakapag-exam for license. Nawili na ito sa negosyo nila. Kinabukasan ay late na pumasok sa ospital si Selena. Napuyat kasi siya dahil pabalik-balik ang lagnat ni Julian. Sa OR ka ngayon, Selena. May 4 na operation schedule tayo ngayon. Sabi ni Rowena, ang head nurse nila. Yes, ma'am. Magpapalit lang po ako ng uniform. Anya. Bumalik siya sa locker room dahil naroon ang uniform niya pang OR. Hindi siya naglalak ng locker kung wala namang importanteng gamit. Nang buksan niya ito ay bumungad sa kanya 3 tangkay ng pulang rosas. May kasamang pulang card. Kinuha niya ang card at taimtim na binasa ang nakasulat sa loob. Isa itong love quote. Kanina naman to galing. Walang pangalan, kaya rejected agad. Maktol niya. Nilapitan pa siya ni Irene nang mapansin ang hawak niyang rosas. Uy, may maniligaw ka na ulit, Selena? Excited nitong tanong. Napabuga siya ng hangin. As usual, puro lang naman pakitang tawang alam ng mga lalaki. Ikaw talaga? Huwag mo naman lahatin ng mga lalaki. Matino naman yung asawa ko kahit papaano. Hindi lahat, pero majority. Kaya maraming babaeng gusto na lang mag-isa dahil sa mga lalaking hindi makontento sa isa. Mali mo naman yung bago mong manliligaw ay matino na. 28 ka pa lang, Selena. Pwede ka pang magka-jowa. Huwag kang mawala ng pag-asa. I know God has the perfect plan for you. Nakalimang boyfriend na ako since college, Irene. Lahat sila may issue ng cheating. Yung huli, akala ko matino na kasi nagtagal kami ng 3 taon. Pero mas malala pa pala ang gagawin sa akin. Ano ba kasi nangyari? Nakabuntis siya ng ibang babae kaya obligadong pinakasalan. Ouch, ang sakit nga niyan. Hindi kita masisisi kung na-trauma ka na. Pero wala namang masama kung susubok ka ulit magmahal. In God's perfect timing, you will find the right guy. Napailing siya. Ibinigay niya kay Irene ng bulaklak. Pakilagay sa flower vase. Allergic na ako sa ganyan. Anya sa kalumisan dala ang uniform. Pagsapit ng hapon ay halos hindi na makalabas ng operating room si Selena. Pagkatapos kasi ng unang pasyente na naoperahan sa puso, ay may kasunod ka agad at ooperahan naman sa buto. Nariyan na si Doc.
Anunsyo ng kasama niyang nurse na lalaki. Nagsuot na ng gloves si Serena at inayos ang kanyang buhok at nilagyan ng hairnet. Ina-expect niya na matandang surgeon ang papasok, ngunit ginulantang siya ng presensya ni Jeric. Prepare the utensils. Utos ni Jeric. Nagmamadali ito. Ready na, Doc. Sabi naman ng lalaking nurse. Tumayo si Serena sa gawing kaliwa ni Jeric. Siya ang tagapunas ng pawis nito habang busy sa pag-oopera sa binti ng pasyente. Pawisin si Jeric, lalo't sakto lang ang lamig sa kwarto. Balot na balot din kasi ang kanilang katawan. Palihim na napahanga si Serena sa husay ni Jeric. Ang bilis nitong kumilos pero maingat. Inabot din sila ng gabi bago natapos. Serena. Pigil ni Jeric sa dalaga. Palabas na sana ng operating room si Serena. Napilitan siyang harapin si Jeric at maayos na nakitungo rito. Bakit, Doc? Magalang niyang tanong. Dumaan ako sa bahay niyo kanina at nakausap ko ang kapatid mo. I asked her about your parents. Wala na pala sila. Matiim siyang tumitig sa mukha ni Jeric na bakas ang lungkot. Naging close rin kasi ito sa daddy niya noon. Daddy na nga ang tawag nito sa kanyang ama. Oo, sabay silang namatay sa aksidente last year. Anya, naghubad na siya ng gloves at hairnet. Biglang tumahimik si Jeric kaya nagpaalam na siya rito. Pero maya-maya rin ay kasabay na niya itong naglalakad sa pasilyo. Alam kong masama pa rin ang loob mo sa akin, Serena. Pero sana bigyan mo ko ng chance na linawin sa iyo ang nangyari noon. Hindi na tayo nakapag-usap ng maayos noon dahil sa galit mo. Sabi nito. Pagod na siya kaya mabilis uminit ng kanyang ulo, pero nanatili siyang kalmado. Narinig ko na ang paliwanag mo noon, Jeric. Kahit hindi mo sinadyang malasing ng husto at magising kasama ang ibang babae sa kwarto, nakagawa ka pa rin ng kasalanan. Pinagsisihan ko na yun, Selena. Alina was a desperate woman. Hindi niya matanggap na tumanggi ako nun sa kasunduan ng parents namin para sa kasal. Magkababata kami, pero never ko siyang nagustuhan. Nung gabi ng kasal ng kuya niya, hindi ko talaga gustong uminom ng alak. Binigyan ako ni Alina ng cocktail na malakas ang tama sa akin. She put a drug on my drink. Inamin niya yun sa akin yung inusig ko siya. Kahit anong paliwanag ni Jeric ay sarado na ang isip ng dalaga dahil sa sama ng loob. Hanggat maaari ay ayaw na niyang pag-usapan ng nakaraan. Ayaw na niyang maramdaman na naman ang sakit. Ayaw na niyang balikan pa kung paano niya ibinangon ang sarili dahil sa kabiguan sa pag-ibig. Halos hindi na siya kumakain noon at nangayayat na dahil sa ginawa ni Jeric. Buti na lang at naroon ang pamilya niya noon para gabayan siya. Kaya nagkaroon siya ng lakas ng loob para labanan ang kalungkutan at sakit na ibinigay ni Jeric. Pero ang katotohanang may nangyari sa inyo ni Alina, hindi na mababago yun, Jeric. May anak kayo. Manindigan ka. Hindi ko totoong anak ang pinagbubuntis noon ni Alina. Buntis na siya bago ang nangyari sa amin. Natigilan siya at bumagal ang paghakbang. Paano hindi mo anak? Usig niya. Hindi ako tanga para mauto ni Alina. Nagpa-DNA test ako ng pasikreto. Pero pinakasalan mo pa rin si Alina. Dahil nagkagulo na at ayokong masira ang reputasyon ng pamilya. Inatake na sa puso ang daddy ko dahil sa kaguluhan at nagalit ang mga magulang ni Alina. Pero wala akong balak magpaloko kay Alina habang buhay. Nung nanganak siya, binunyag ko sa parents namin ang kasalanan ni Alina. But it's too late, Jeric. Nasaktan mo na ako. Giit niya. Hindi mo na ba ako kayang mahalin ulit, Selena? Hindi siya umimik at nilakihan niya ang paghakbang hanggang sa mapalayo kay Jeric. Hindi naman siya nito sinundan. 2 linggo pang lumipas. Halos araw-araw na may nakukuhang bulaklak at cards sa kanyang locker si Selena. Nagduda na siya sa pamilyar na quotes na nakasulat sa card. Malakas ang kutob niya na kagagawan yun ni Jeric. Gawain kasi nito yun noong nagsimulang manligaw sa kanya. Hindi pa rin ba nagpapakilala ang admirer mo, Selena? Tanong ni Irene. Sabay na sila nitong lumabas ng locker room at nagtungo sa nurse's station. Hindi. Tipid niyang tugon. Baka dati mo manligo yun, yung janitor. Humalakang pa si Irene. Napangiwi siya. May manliligaw nga siyang janitor staff nila noon, pero pogi at nag-aaral ng engineering. Hindi niya pinatulan ang binata lalo't mas bata ng 3 taon sa kanya. Anong nakakatawa sa pagiging janitor? Marangal na trabaho yun, Irene. Paangil niyang tanong dito. Wala naman. Nanghinayang lang ako sa lalaking yun kasi sobrang sipag at matalino pa.
Sana man lang ibinigyan mo ng chance. Mahirap ipilit ang sarili kung hindi komportable sa isang tao, Irene. Matagal na ako nagdesisyon na hindi na ako tatanggap ng lalaki sa buhay ko. Kaya nga ako nag-ipon para sa artificial insemination, di ba? Mula nang malagpasan ni Serena ang problema sa pag-ibig, sinabi niya sa sarili na hindi na siya muling magmamahal pa, pero gusto niya ng anak. Kaya naman naisipan niya na gawin din ang nauusong artificial insemination. Ilang taon din siyang nag-ipon para lamang sa pangarap na anak, at natupad naman niya yon. Kaya labis-labis ang saya niya dahil sa kabila ng kabiguan sa mga lalaki, biniyayaan siya ng anak na siyang magbibigay saya at inspirasyon sa kanya sa araw-araw. Kung sabagay, pero kumusta naman si Doc Jeric? Pinag-uusapan kayo ng mga chismosa? May nakakita sa inyo na nag-uusap minsan sa lounge. Friendly lang talaga si Doc Jeric, Irene. Kahit sino namang nurse kinakausap niya na parang kaibigan. Pero ibang titig niya sa'yo eh. Parang may something. Anong something? Obvious na gusto ka niya. Wala namang masama dahil hiwalay pala sa asawa si Doc. Wala naman siyang anak. Hindi na nagkomento si Selena pero inuko pa ni Jeric ang kanyang isip. Dumiretso na si Selena sa operating room dahil may 2 pasyente silang nakapila para sa operasyon. Parehong sa buto ang problema. Inaasahan na niya na si Jeric ang doktor na mag-aasikaso sa mga pasyente. Kasabay pa niya itong pumasok sa OR. Naisip niyang usigin si Jeric tungkol sa bulaklak na nadadatnan niya sa locker. Jeric, may itatanong ako. Sabi niya. Nagsusuot na ng glove si Jeric. Yes, go ahead. Magsasalita pa lamang siya ngunit naudlot nang may lumapit na dalagang doktora kay Jeric. Bago itong doktora at mukhang kilala ni Jeric. Feeling close. Pasensya na sa abala, Doc. Naiwan yung isa kong bag sa kotse mo. Naroon pa naman ang cellphone ko. Sabi ng doktora. Oh, sorry. I didn't check it when you left. Muling naghubad ng glove si Jeric. Excuse me, Selena. Paalam nito. Sinundan lang ni Selena ng tingin ang 2 doktor na sabay umalis. Malinaw sa pag-unawa ni Selena na kasabay ni Jeric na pumasok sa ospital ang dalagang doktora. May kung anong pumitik sa kanyang puso at biglang kumirot. Napailing siya at sinaway ang sarili na tila nagsiselos na. Umayos ka, Selena. Wala kang karapatang magselos. Kausap niya sa sarili. Nagsuot na lamang siya ng hairnet at sinimula ng trabaho. Naipasok na nila ang pasyente sa OR at naihanda na ang gamit sa operasyon. Bumalik din kaagad si Jeric at nagmamadali. Let's start, sabi nito. Tumalima naman silang 3 nurse. Siya lang mag-isa ang babae. Hindi makapag-focus sa kanyang ginagawa si Selena at hindi na malaya na tapos na sa pag-opera si Jeric. Punas pa rin siya ng punas sa noo nito gamit ang paper towel. Nagulat siya nang biglang hawakan ni Jeric ang kanyang kamay. Tapos na, Selena. Baka maburo na mukha ko kakapunas mo. Sabi nito. Nagbiro pa nga. Kumistot ang dalaga ng mahimasmasan. 6 na paso. Mabilis niyang binawi ang kamay na hawak ni Jeric. Sorry, Doc. Focus, Selena. Magpahinga ka muna dahil may isang pasyente pa tayong uoperahan mamaya. Kayo pa rin po ba ang mag-oopera? Yes, may emergency kasi sa pamilya si Dr. Jonas, kaya ako nang gagawa lahat ng trabaho niya. Sige po, mag-break lang ako. Pumasok siya sa dressing room at naghubad ng hairnet. Maya-maya ay biglang pumasok si Jeric. Naghubad din ito ng coat na doon lang sa OR ginagamit. Ano pala ang itatanong mo sa akin kanina, Selena? Anito. Nataranta na siya at nakalimutan na ang tanong. Sorry, nakalimutan ko na. It's okay. Palagi ka atang puyat kaya absent-minded ka, tulala. Nahihirapan ka ba sa pag-aalaga ng anak mo? Medyo. Hindi naman maiwasan mapuyat lalo na't may infant na kasama. How's your child's health? Malusog naman siya, maselan nga lang sa formula milk. Naisip na naman niya ang mukha ng kanyang anak. Habang tumatagal kasi ay lalo niyang nakakita ang mukha ni Jeric sa bata. Mag-snack muna tayo, Selena. Sagot ko. Paanyaya ni Jeric. Salamat, pero may baon akong snack at kasama ko ang friend ko. Umiwas siya sa binata. Okay, see you later. Nauna na itong lumabas. Pagdating naman sa kantin ng ospital ay nadatnan ni Selena si Jeric na kasama ang dalagang doktora. Si Doktora Anisa. Masayang nag-uusap ang mga ito habang kumakain.
Umupo siya sa lamesa malapit sa pintuan. Naabutan na siya roon ni Irene at sinamahan. Palagi nilang spaghetti ang snack mo, Selena. Wala bang bago? Ani Irene. Ito palagi niluluto ng kapatid ko kasi maraming naghahanap. Mabenta to sa store namin. Aba, meron rin ba kayong karinderya? Wala, nagluluto lang ng almusal si Carla para sa mga empleyadong dumadaan. Konting putahe lang naman ang binibenta namin at sa umaga lang. Business-minded talaga yung kapatid mo. Pero sayang hindi pa siya nag-take ng exam. Baka mas knowledge niya. Next year pa magte-take ng exam si Carla. Nag-iipon pa kasi kami para sa reviewer. Paano ang baby mo? Sino mag-aalaga kung sakaling magtrabaho na rin sa ospital si Carla? Darating ang kapatid ng tatay ko next month. Wala na siyang inaalaga ang anak kaya gustong tumulong sa amin. Mabuti naman. Habang kumakain ay mayat-maya ang sipat ni Selena sa pwesto ni Jeric at Doktora Anisa. Napansin din pala ni Irene ang dalawa. Mukhang may nakasungkit na sa puso ni Doc Jeric ah. Ang swerte naman ni Doktora Anisa. Ani Irene. Nagde-date na ba sila? O sisa niya? Siguro. Ilang beses na magkasama ang dalawang yan pagpasok dito. Minsan sabay rin silang umuwi. Bagay naman sila, parehong doktor. Umurong na mga nurse na patay kay Dr. Jeric. Muling sinipat ni Selena si Jeric na nakangiti, pero biglang nabaling sa kanya ang tingin nito. Umiwas naman siya ng tingin at nag-focus sa pagkain. Hindi dapat siya maapektuhan, pero bakit tila nagsisilakbo na ang kanyang puso? Kamusta na palang maniligaw mo, Selena? Tanong ni Irene. Baka maubos ng bulaklak sa flower shop, hindi pa rin siya nagpapakilala sa'yo. Tumawa ito. Mapapagod din siya. Hindi ko pag-aaksayahan ng oras ang taong ayaw magpakilala. Baka naman kilala mo na siya at may gusto lang ipaalala sa'yo. Naisip ng dalaga na maaaring tama si Irene. Sinasadya ni Jeric na magpadala ng bulaklak at cards upang ipaalala sa kanyang nakaraan. Kilala ko siya, sabi niya. Sino? Sabihin mo na, dali. Kinikilig pang sabi ni Irene. Nandito lang siya sa paligid at nagkukunwaring cool guy. Ano ka ba? Huwag ka namang harsh sa manliligaw mo. Malabo ka na talaga makapag-asawa niyan kung puro negative ang iniisip mo sa lalaki. Sino ba kasing may sabi na gusto kong mag-asawa? Hay, oo nga pala. Isinumpa mo na nga pala ang love kaya useless ang effort ng manliligaw mo. Mag-iwan ka na lang ng sulod sa locker mo at sabihin sa manliligaw mo na tumigil na siya. Hindi naman siya manliligaw eh. Nagpapapansin lang. Sure ka, Selena? Oo, sigurado ako. Muling sinulyapan ni Selena si Jeric. May pagkapiliw rin talaga ito kung minsan. Sinasadya nitong pagsilosin siya. May pabulong-bulong pang nalalaman kay Doktora Anisa. Para namang magsiselos ako. Angil niya. Maya-maya ay may gigil ang pagdudot niya ng tinidor sa lumpia na kasama sa kanyang spaghetti. Nabutas tuloy ang styro mailbox na pinaglagyan ng pagkain niya. Hindi ka naman galit eh. Durog ng pagkain kakadudot mo. Natatawang sita ni Irene. Nagulat din ang dalaga nang makitang lumabas na sa lalagyan ang pasta at nagkalat ang sauce. Humiram na lamang siya ng plato sa counter at isinali ng pagkain. Inabot ng gabi sa ospital si Selena dahil late dumating ang kapalitan niyang nurse. Nadrain ang kanyang lakas at halos hindi na makahakbang ng maayos. Malapit na siya sa highway nang may bumusin ng kotse sa tabi niya. Ay, kabayo ka! Ano ba? Sigaw niya dahil sa pagkagulat. Napaatras siya palayo sa kalsada. Huminto sa tapat niya ang itim na kotse at bumukas ang bintana sa gilid ng driver. Si Jeric pala ang sakay nito. Para kang naglalakad sa buwan, Selena. Masasagasaan ka na. Sabi nito. Lalo tuloy uminit ang kanyang ulo. At ano sa palagay mong ginagawa mo? I'm just saving you from an accident. Garin, I'll take you home. Namaywang siya. Ang totoo, lahat ba ng babaeng empleyado rito sa ospital ay hinahatid mo sa bahay? Sobrang bait mo naman ata. Napailing si Jeric pero nakangiti. Kahit sinong empleyado pwede kong isakay kung gusto nila. Pero kung ikaw ang sasakay, may kasama dapat na dinner date. Ililibre kita kahit saan mo gustong kumain. Nako, dalang-dala na ako sa mga ganyang patutsyada mo, Jeric. Huwag mong sayangin ang ilang taong iginugol ko sa pag-move on. Okay na ako na anak ko lang ang lalaki sa buhay ko.
Huwag ka magsalita ng tapos, Selena. Baka isang halik ko lang, tiklop na ang mga tuhod mo. Pinandilatan niya ng mga mata si Jeric. Ang yabang mo naman. Kahit mabiyak ang lupa at tayong dalawa lang may iwan, hindi ako kakapit sa'yo. Gugustuhin ko na lang na magpalamon sa lupa. Hindi ako lulunok ng salitang na isuka ko na. Let's see. Bigla namang bumaba ng kotse si Jeric at lumapit sa kanya. Hoy, anong gagawin mo ha? Natatarantang tanong niya. Tutulungan kitang makasave ng oras at lakas. Napatili si Selena nang bigla siyang buhatin ni Jeric at isinakay sa kotse. Pinaupo siya nito sa tabi ng driver. Nababaliw ka na, Jeric. Ibaba mo ako rito. Sigaw niya. Pinipilit niyang buksan ng pinto ngunit nakalock na. Pumwesto na sa harap ng manibela si Jeric at pinausad ng kotse. Huwag kang maingay, baka isipin ng mga tao na kinidnap kita. Sabi nito. Talagang kidnapping tong ginagawa mo. Ibaba mo ako. Hoy! Hinampas niya ng kamay sa kanang braso si Jeric, pero deadma lang ito at nagmaneho na. Kumalma ka, Selena. Ang galang mo sa akin sa tuwing nasa loob ng ospital. Pagdating sa labas, halos mapatid ang litid mo sa leeg sa galit. Hindi mo ako masisisi, Jeric. Sa tuwing nakikita kita, kumukulo ang dugo ko. Pinapaalala mo sa akin kung gaano kasakit magmahal. That means you're still in love with me. Imposible yan. Huwag kang assuming. Would you please lower your voice? May iritasyong sabi nito. Tumili pa nga siya. Tulong! Nakidnap ako! Sigaw niya. Selena! Saway ni Jeric. Ibaba mo kasi ako. Muli siyang sumigaw. Umigting na ang panga ng binata sa gigil. Maya-maya ay bigla nitong inihinto sa gilid ng kalsada ang kotse. Tumigil naman si Selena sa pagsigaw, ngunit hinawakan siya ni Jeric sa kaliwang braso at hinatak palapit dito. Hindi siya nakahuma nang bigla siya nitong siilin ng halik sa mga labi. Kiss me back, Selena. Show me that you still love me. Bulong ni Jeric sa pagitan ng kanilang mga labi. Muli siya nitong hinalikan. Nanindigan si Selena na huwag tutugon sa halik nito, ngunit tila nagkaroon ng sariling buhay ang kanyang katawan. Natagpuan na lamang niya ang sarili na tumutugon sa halik ng binata. Nang mahimasmasan, ay marahas niyang itinulak sa dibdib si Jeric. Iuwi mo na ako, please. Sabi niya sa mahinahong tinig. Okay, calm down. Iuwi rin kita. Pinausad na ulit nito ang kotse. Hindi na kinubo ni Selena si Jeric hanggang sa makarating sila sa kanilang bahay. Huminto siya sa tapat ng gate nang mapansing pumasok sa ukay-ukay store nila si Jeric. Kuya Jeric? Ginilas na sambit ni Carla nang makita ang binata. Karga nito si Julian habang hinihele. Hello, Carla. Bati naman ni Jeric. Kinuha nito si Julian at hinele. You're so cute, little one. Kausap nito sa bata. Wari na pa ako ang mga paa ni Selena sa sahig habang nakatitig kay Jeric na karga ang kanyang anak. Pumasok na rin siya sa store. Sorry ate, biglang pumasok si Kuya Jeric. Nakiusap siyang hawakan si Baby Julian. Ani Carla, hindi ito aware na magkasabay silang dumating ni Jeric. Okay lang, pero dapat hindi mo dinadala rito sa store si Julian. Maalikabok at mahamog na. Magsara ka na rin ng tindahan. Sabi niya. Opo, paalisin ko lang si Kuya Jeric. Bumalik ng counter si Carla. Nilapitan naman ni Selena si Jeric at hinintay na ibigay nito sa kanya si Julian. Ano pala ang pangalan nitong baby mo? Tanong ni Jeric. Nag-alangang sumagot si Selena dahil may pinanghugutan siya sa pangalan ng kanyang anak. Julian. Napatitig tuloy sa kanya si Jeric. Ganyan ba ang nakamove on? You still use the name I chose for our future baby? Wari may bumara sa kanyang lalamunan, pero todo kaila siya. Hindi siya aamin kahit lamunin pa siya ng lupa. Hindi ko kinuha sa pangarap mong pangalan ng baby ang Julian. Sa movie ko nakuha yan. Giit niya. Pilyong umiti si Jeric. You're good at lying, Selena. Siguro iniisip mo ko nung naglilihi ka, no? Nakikita ko kasi ang baby version ko kay Julian. Para kaming pinagbiyak na bunga. Pansin mo ba? Nanlaki na ang mga mata pati butas ng ilong sa inis. Kukurutin sana niya sa braso si Jeric ngunit bigla siyang natigilan. Napansin kasi niya ang pagkapit ng munting kamay ni Julian sa hintuturo ni Jeric. Tingnan mo mami mo, Julian. Galit na galit siya, hindi naman inaano.
sabi nito sa bata. Nilabanan ni Serena ang hindi mawaring emosyon na lumukob sa kanyang puso. Akin lang anak ko, baka nagugutom na yan. Sabi niya. Wait, ayaw bitiwan ni Julian ang daliri ko. Gusto ata niya ng daddy. Tumigil ka nga. Baka kailangan mo ng daddy. Available ako. Handa akong suportahan ng anak mo hanggang college. Hindi napigil ng dalaga ang kanyang tawa. Puro kakalokohan. Akin na si Julian. Ibinigay naman sa kanya ni Jeric ang bata. Nagpaalam na ito. 2 araw ang hininging pahinga ni Serena, ngunit hindi sapat dahil marami siyang nilabhang damit. 2 araw lang siya nawala sa ospital ay kumalat na ang chismis tungkol kina Jeric at Doktora Anisa na umano'y nagkakamabutihan na. Sila naman ni Doc Jeric? Nakita ko sila kahapon sa mall na magkasama. Sabi ni Lani. Nasa lounge sila at nagmemerienda. Katabi niya si Irene sa lamesa malayo sa pwesto ng ibang nurse, pero rinig na rinig ang usapan ng mga ito. Sila na ata. Pinupuntahan pa ni Doc Jeric si Doktora Anisa sa OPD at hinahatiran ng snack. Ang sweet, di ba? Gatong naman ni Lovey. Kaingit naman. Komento ng isang nurse. Samantalang halos magsabong na ang manipis na kilay ni Selena habang nakatitig sa binabasa niyang pocketbook. Wala sa binabasa ang focus niya dahil sa ingay ng mga kasama. Kahit saan talaga may chismosa. Pada desisyon. Wala pa ngang pruwebo kung totoo ang chismis pinagkakalat na. Palatak niya. Pumiksi siya nang tapikin ni Irene ng kanyang kamay na may hawak na pocketbook. Sino kausap mo, te? Stress ka na ba riyan sa binabasa mo? Affected ka, ha? Anito. Itong karakter kasi sa binabasa ko, ang galing gumawa ng kwentong hindi totoo. Nagkagulo tuloy ang main characters. Naku, wala talaga may idudulot na magandang chismis. Nakakasira ng buhay ng iba. Nangyayari yan sa totoong buhay. Biglang tumahimik ang ibang nurse at napalingon sa kanila. Nitong isang araw lang ay napaamin siya ni Irene tungkol kay Jeric. Sinabi niya ang totoo na si Jeric ang huling ex-boyfriend niya. Pabor naman ito na magkabalikan sila ni Jeric. Ang lakas ng boses mo, Irene. Sita naman niya sa kaibigan. Totoo naman eh, dahil sa mga chismosa, ang maliit na problema lumalaki dahil sa dagdag at bawas sa totoong kwento. Nilakasan pa nga nito ang boses. Nagsialisan tuloy ang ibang nurse. Pero maya-maya ay may 4 na lalaking doktor na pumasok kasama si Jeric. Mga binatang doktor ang kasama nito. Napayuko si Selena dahil naroon si Dr. Leo Roldan, isa sa mandiligaw ni Selena noong nakaraang taon. Nakabalik na pala ito mula US. Napansin din siya nito at biglang lumapit. Hello, Selena. I'm happy to see you again. Bati ni Doc Leo. Matabang siyang umiti sa binatang doktor. Gwapo naman ito. Mabait. Sadyang ayaw lang talaga niyang magpaligaw. Hi, Doc. Welcome back. Naiilang niyang bati. I saw your social media post with the baby. Natuloy ba ang plano mong artificial insemination? Opo. Kapapanganak ko lang may 2 buwan na nakalipas. Wow, congrats! Kinamayan pa siya nito. Talaga bang wala kang balak mag-asawa? Nasipat pa ni Selena si Jeric na nakaupo sa unahan nilang lamesa, pero nakatingin sa kanya. Seryoso ito at deadma sa sinasabi ng mga kasama. Malabo pa po yan. Gusto kong mag-focus muna sa anak ko. Tugon niya sa tanong ni Doc Leo. That's okay. Your life, your rule. Good luck. Tinapik pa siya ni Leo sa kanang balikat bago umalis. Thank you, Doc. Ibinalik naman ni Selena ang tingin kay Irene na pinapaypayan ng kamay ang muka. Napasipol pa ito. Intense, Mare. Hindi mo ba napansin ang init ng titig sa'yo kanina ni Doc Jeric? Shocked siya nang kausapin ka ni Doc Leo. My God, love triangle na ba to? Pinitik niya ang kanang kamay ni Irene. Tumigil ka nga. Anong love triangle ang pinagsasasabi mo? Tumigil na sa panliligaw sa akin si Doc Leo. Magkaibigan na lang kami. Maniwala akong hindi kanya gusto. Alam kong nasaktan siya sa pagbasted mo sa kanya kaya siya biglang nagpunta sa US. Marupok si Doc. Naalala ko pa sabi niya noon, baka pwedeng siya na lang ang sperm donor mo. Tumanggi ka pa kaya lalong na-hurt si Doc. Grabe, iba na talaga ang maganda. Tinatanggihan ng mga gwapong doktor na mandiligaw. Sana all na lang talaga. Napangiti si Selena nang maalala ang biro sa kanya ni Doc Leo. Narinig kasi nito ang usapan nila ni Irene tungkol sa artificial insemination.
Bigla itong nagbiro at gustong mag-donate ng sperm sa kanya. Tinawanan pa niya ito. Mas preferred niya ang sperm donor na hindi kakilala, pero may magandang health history. Para walang maging hassle pagdating ng araw. Kaya naman naghintay muna siya ng angkop na donor noon para matupad ang plano niya. Huwag mo naman pahabain ang husto ang hair ko, Irene. Alam ko ang dahilan kung bakit nagpuntang US si Doc Leo. Binisita niyang lola niya na may sakit. Anya. Pero malay mo, dahilan lang niya yun para makapag-move on. Saksi ako kung gaano kabaliw sa'yo si Doc Leo. Biruin mo, pumapasok siya araw-araw dito kahit walang duty para lang makita ka. Ganda mo talaga, Mare. Nilamon naman siya ng konsensya nang maalala ang effort noon ni Doc Leo sa panliligaw. Naunahan na kasi siya ng takot lalo't gwapo rin si Doc Leo at maraming babaeng nagkakandara pa, tapos may kaya pa sa buhay. Huwag na natin siya pag-usapan, please. Sabi niya. Okay, sabi mo eh. Balik na tayo sa work. Paanyaya naman ni Irene. Tumayo na rin si Selena at sumunod sa kaibigan. Mauna ka na, Irene. May kukunin lang ako sa locker. Sige, see you later. Pagdating sa locker room ay mabilisang nagpalit ng sapatos si Selena. Sumili pa siya sa locker. Walang card at bulaklak pero merong reseta. Hindi pangalan ng gamot ang nakasulat dito, kundi dinner invitation. Pangalan ni Jeric ang nakaimprenta sa papel, kaya walang duda. Pinaglalaruan mo lang ata ako, Jeric. Kung desidido kang makuha ang loob ko, tigilan mong panliligaw biro sa ibang babae. Wika niya sa isip. Pagkatapos ay nagtungo na siya sa operating room. Wala na siyang pahinga dahil pagkatapos ng isang pasyente, may kasunod ka agad. Si Jeric naman ang doktor nilang kasama dahil operasyon sa buto ang susunod. Ilang oras din bago sila natapos. Are you okay, Selena? Tanong ni Jeric nang madatnan si Selena na nakaupo sa bench sa labas ng OR. Katatapos lang ng operasyon at biglang ginupo ng pagkahilo ang dalaga. Nahihilo ako. Anya rito. Forget about my dinner invitation. I'll take you home, Selena. Mariin siyang pumikit upang maikalma ang kanyang ulo. Ikaw nga naglalagay ng bulaklak at card sa locker ko. Para saan yun? Kastigo niya rito. Yes, ako nga. Sorry kung nakaabala sa'yo yun. Gusto ko lang ipaalala sa'yo kung paano tayo nagsimula bago pumasok sa relasyon noon. Ang baduy mo pa rin talaga. Wala ka man lang bagong style para mambola. Humagikik siya kahit nahihilo. Pero gusto mo naman ng style ko sa panliligaw, di ba? Baka sakaling makuha ulit kita sa ganong paraan. Alam mo bang pareho kayo ng daddy ko ng style sa panliligaw? Naikwento ko sa kanya kung paano mo ako niligawan noon. Sabi niya, sign na yun na dapat kitang sagutin. Si daddy ang naging standard ko sa pagpili ng lalaki. Kaso hindi ako kasing swerte ni mommy. Hindi lahat ng lalaki katulad ni daddy. I'm sorry if I disappoint you, Selena. I was careless before. Huwag na nating piliting ibalik ang dati, Jeric. Ayoko na ng maraming drama sa buhay. Kumilo siya at tumayo, ngunit lalo siyang nahilo. Napakapit siya sa braso ni Jeric. Don't force yourself, Selena. Bulong nitong may pag-aalala. Hindi siya nakapalag nang bigla siyang buhati ni Jeric. Pumikit na lamang siya at isinubsob ang kanyang mukha sa dibdib nito. Nagsisi ako kung bakit ang tagal kong natakasan ng problema sa pamilya ko at kay Alina. Hindi ko naagapan ng pagmamahal mo sa akin. Sana hindi pa huli ang lahat, Selena. Ani Jeric. Baka sa tinig ng lalaki ang bigat ng emosyon nito. Hindi maikakaila ni Selena na unti-unti na siyang nahihimok ng binata upang mahalin itong muli. Pero nadadaig pa rin siya ng takot. Takot na baka masaktan siyang muli. Hindi ko alam, Jeric. Natatakot akong sumubok ulit. Sabi niya sa malamyos na tinig. Kahit huling chance, Selena, patutunayan ko na mas deserving na ako para sa'yo ngayon. Isang chance lang. Saan tayo pupunta, Jeric? Tanong niya dahil ibang direksyon nila. Sa office ko. Wala namang reklamo ang dalaga. Pagdating sa tanggapan ni Jeric, ay pinahiga nito ang dalaga sa makitid na kama. Tiningnan nito ang blood pressure niya. Masyadong baba ang BP mo. Mag-leave ka muna, Selena. Kailangan mong makabawi ng tulog at maayos na kain. Wika nito. Marami na akong leave. Bigyan mo na lang ako ng gamot para sa hilo. Meron sa bag ko. Where's your bag? Nasa locker ko. Dito ka lang, babalik ka agad ako. Nanatiling nakahiga si Selena, pero nagmulat na siya ng mga mata. Halos isang oras bago nakabalik si Jeric.
Kaya pala matagal, bumili pa ito ng pagkain sa labas. Ano yan? Kunot noong tanong niya nang makita ang itim na disposable bowl na may takip. Goto with egg. Bumili rin ako ng balot. Kainin mo muna to bago uminom ng gamot. Ani Jeric. Anong gamot yan? Ibang gamot kasi ang hawak ni Jeric, hindi yan para sa hilo. Hindi nito nakuha ang kanyang bag. Naalala niyang nailak nga pala niya ang locker niya kanina, kaya hindi nito mabubuksan. Bumili na ako ng gamot. Itong isa, sleep aid para mabilis ka makatulog. Pwede mo nang inumin tong anti-vertigo para mawala ang pagkahilo mo. Kinuha naman niyang gamot para sa hilo at umupo. Uminom muna siya ng gamot. Hindi ako pwedeng uminom ng sleep aid. Lalo ako mahihilo sa antok dahil maya't mayang nagigising sa gabi ang anak ko. Sabi niya. But at least you can easily get back to sleep. Mas safe tong gamot at hindi naman matagal ang inuman. Para lang mabilis maging normal ang BP mo. Hindi ka na ba umiinom ng ferrosulfate? Salamat. Sige, iinumin ko yan pag-uwi. Hindi na ako umiinom ng ferro simula nang magbalik ako sa trabaho. Kainin mo muna tong goto para may lakas ka. Inilapit sa kanya ni Jeric ang pagkain at iniumang ang kutsarang may laman sa kanyang bibig. Pipigilan sana niya ang kamay nito, ngunit tinapik din ito ang kanyang kamay. Let me do this, please. Anito. Kaya kong kumain, Jeric. Swallow your pride, Selena. Ibinuka naman niya ang kanyang bibig at isinubo ang pagkain. Binibigyan mo ako ng dahilan para muling mahulog sa'yo, Jeric. Hindi ko gusto yan. Mahinang wika niya. Hindi kita pinipilit, Selena. Lahat ng pinapakita ko ay katulad din noon. Para maalala mo na hindi ako nagbago. Ako pa rin ang lalaking nagmamahal sa'yo. Diretso ang titig ni Selena sa mga mata ng binata. Hindi nga ito nagbago. Aware siya kung gaano kasarap mag-alaga ng may sakit si Jeric. Noong nilagnat siya, maghapon siya nitong inalagaan sa kanilang bahay. Bagay talaga dito ang maging doktor kahit noon pa. Ako na magpapasya na kailangan mo magpahinga, Selena. Gagawin kita ng medical certificate para may bigyan ka ng leave. Sabi pa ni Jeric. Baka matanggal na ako sa trabaho, Jeric. Kulang na kami sa nurses dahil ang ibang senior namin ay nasa abroad na. Mas lalong malalagas ang nurses kung pipiliting magtrabaho at magkakasakit. Inaalala mong pag-aalaga sa may sakit pero sarili mo hindi mo maalagaan. May anak ka pa na kinakailangan din ng alaga mo, Selena. Alam ko, pero kung ititigil ako sa trabaho, sino mabuhay sa anak ko? Kaya ko siya binuo ay para may dahilan ako na magsumikap pa. Kailangan mo ng katawang, Selena. May kapatid ka nga pero hindi magtatagal magkakaroon din siya ng sariling pamilya. Walang problema kung gusto mo mag-isa. Pero hindi sa lahat ng oras ay malakas ka. Wala ka ng mga magulang na aalalay sa'yo. So you can please other people to help you in case of an emergency. Napatitig siya sa seryosong mukha ni Jeric. Pinipressure mo lang ata ako para mapilitan ako mag-asawa. Natawa bigla si Jeric. That's not my point, Selena. I'm just giving you an idea about the realization of being a single parent. Alam ko ang consequences ng desisyong pinasok ko, Jeric. Mahirap, oo. Pero pinili ko to. Kaya kakayanin ko. Fine. Pero mas masaya kung kunin mo na lang akong daddy ng anak mo. Alam kong bunga ng artificial insemination ng anak mo dahil hindi yun lihim dito sa ospital. At alam ko ring ako ang malaking rason kaya mas pinili mo ang maging single mother. Sinaktan kita noon ng sobra-sobra. Kaya nagpipresenta ako ngayon na maging daddy ng anak mo. Tanggapin mo sana ako, Selena. Sa narinig ay hindi napigil ni Selena ang kanyang tawa. Huwag ka magbiro, Jeric. Marami ka talagang mauutong babae niyan. Hindi to biro, Selena. Seryoso ako. Tumigil ka na nga. Baka naghihintay na sa'yo si Doktora Anisa. May date pa ata kayo. Biro rin niya. Ano? Hindi ko dinidate si Anisa. We're just friends. Mariing kaila nito. Asus! Kalat na sa buong ospital ang obvious niyong ligawan, Jeric. Naniwala ka naman sa chismis. Kilala mo naman ako na friendly kahit kanino. O baka nagsiselos ka na, Selena. Hindi no. Bakit ako magsiselos? Marami akong maniligaw na higit sa'yo. Like Doc Leo? Balita ko niligawan ka niya dati. Oo, pero rejected. Dahil ba sa akin? Inirapan niya si Jeric. Desisyon ko yun dahil nadala na ako sa lalaki. Nakakatakot kayong mahalin at pagkatiwalaan. Sorry naman. Pero ang totoo,
Girlfriend ng pinsan ko si Anissa, kaya naging magkaibigan kami. Huwag kang magselos sa kanya. Mahal nila ng pinsan ko ang isa't isa. Hindi nga ako nagsiselos. E di hindi. Open your mouth. Natawa pa si Jeric. Ibinuka naman niya ang kanyang bibig, ngunit alanganin ang pagsubo niya sa kutsara. Nagkalat tuloy ang sarsa ng goto sa gilid ng kanyang labi. Natigilan siya nang naunahan siya ni Jeric sa pagpahid ng daliri nito sa kanyang labi. Slow motion pa ang pagpahid nito sa labi niya habang malagkit ang titig sa kanyang mga mata. How can I forget you, Selena? Kahit pumikit ako, mukha mong nasa isip ko. Naaalala ko ang init ng mga labing to na napakasarap halikan. Alam mo ba kung gaano kasakit makulong sa desisyong labag sa loob mo? Doble ang sakit nun kung ano man yung nararamdaman mo. Emosyonal na pahayag ni Jeric. Hinagod-hagod pa ng hituturo nito ang kanyang mga labi habang titig na titig sa mukha niya. Kung nahirapan ka, bakit hindi ka lumaban noong una pa lang? Usig niya rito. Dahil wala akong ibang choice. Natrap ako sa kasinungalingan ng babaeng makasarili. Galit ka na rin sa akin at ayaw mo akong kausapin. Pero maniwala ka, wala akong ibang gusto kundi ang makasama ka at ipaglaban ng pagmamahal ko sa'yo. Kaya inisip ko na sa US tapusin ang specialization ko. But it was also my escape to feel free from the stressful life. Ngayong malaya na ako, hindi ko sasayangin ang pagkakataong maibalik ka sa buhay ko, Selena. Jeric. Tanging nasambit ni Selena. Nawindang siya nang masilayan ang manipis na luhang lumaya mula sa mga mata ng binata. Natangay siya ng emosyon nito at hindi nakailag ng siilin nito ng halik ang kanyang mga labi. Jeric, may tao. Bulong ni Selena sabay tulak sa dibdib ni Jeric. May kumatok kasi sa pinto. Lumayo naman ito sa kanya at inayos ang sarili. Pagkuwan ay lumapit ito sa pintuan at pinagbuksan ng kumakatok. Pasensya na sa abala, Dok. Nariyan po ba si Selena? Tanong ng nurse na lalaki. Yes. Pinagpahinga ko lang siya dahil nahilo pagkatapos ng duty niya sa OR. May tawag po kasi siya mula sa kapatid niya. Emergency call po. Ginupo naman ng kaba si Selena at napatalon mula sa kama. Nawala na ang kanyang hilo. Sandali, saan tumawag ang kapatid ko? Tanong niya sa nurse. Sa landline, pero saglit lang. Tumawag siya ulit kay Irene. Bakit daw? May nangyari ata sa anak mo. Sabi ni Irene, isusugod na ng kapatid mo rito ang bata. Nataranta na si Selena at walang imig na tumakbo palabas ng silid. Nagtungo siya sa locker room at kinuha ang kanyang bag. Naroon ang kanyang cellphone. Tinawagan niya si Carla pero walang sagot. Dumiretso na siya sa emergency room at doon ay sinalubong siya ni Irene. Saan ka ba galing, Selena? Hanap ako ng hanap sa'yo. Balisang sabi nito. Nahilo ako pagkatapos ng operasyon sa OR kaya dinala ako ni Doc Jeric sa office niya. Kararating lang ni Carla dala ang anak mo. Malala ang LBM ni Julian at nagsusuka. Na-dehydrate na. Ano? Nasaan sila? Nasa ER, inaasikaso na ng doktor ang anak mo. Tumakbo naman agad siya papasok ng ER. Nasa pediatric area ang anak niya at kinabitan na ng swero. Iyak nang iyak si Carla na lumapit sa kanya. Ate, sorry. Hindi ko natutukan si Julian kanina kasi ang daming customer sa store at hindi pumasok ang tindera. Bukas pa pala darating si Tita Martha kaya isinara ko na ang store para maasikaso si Julian. Sumbong nitong panayang iyak. Dama ang pinaghalong pag-aalala at konsensya dahil sa nangyari sa pamangkin. Hindi naman niya masisi ang kapatid. Naaawa nga siya rito. Huwag ka nang umiyak, Carla. Magiging okay din si Julian. Magpahinga ka muna. Ako munang bahala kay baby. Anya. Nilapitan na niya ang doktor at inalam ang kalagayan ng kanyang anak. Ano pang problema sa gatas na ininom ng anak ko, Dok? Tanong niya. Sabi ng kapatid mo, nagpalit kayo ng brand ng formula milk dahil nagka-diarrhea ang bata. Sabi ng doktor. Opo. Your son has a lactose intolerance. Allergic siya sa dairy product o gatas. I suggest to stop feeding him formula milk and use lactose-free formula or other milk alternatives. Pwede ko pa rin po bang ituloy ang breastfeeding, Doc? Okay naman siya sa breast milk dati eh. For now, we need to stop even breastfeed. Malala kasi ang lactose intolerance ng anak mo. Obserbahan muna natin siya. Napabuga siya ng hangin. Sa sobrang busy niya ay hindi na niya napapansin ang ibang problema sa kanyang anak. Sige, Doc. Pero kamusta na po ang lagay ng anak ko ngayon? He will be fine.
He was dehydrated so we needed to confine him for fast recovery. Once na magaling na siya, subukan mo ulit ang breast milk pero paunti-unti lang at alternate ng lactose-free formula. Opo, salamat Dok. Nasurpresa si Selena nang makita si Jeric na pumasok na ng emergency room. Kaagad itong lumapit sa kanyang anak at bakas sa mukha ang labis na pag-aalala. Ililipat na raw sa ward si Julian, ate. Sabi sa kanya ni Carla nang makalapit din ito. Problemado si Selena dahil kapos ng kanyang budget. Malaki rin ang nagastos niya sa panganganak at may utang pa siya sa ospital. Nagamit na rin niya ang kanyang health card. Hindi na niya malaman kung saan kukuha ng pera. Ang kita naman ni Carla sa ukayan ang siya nilang ginagamit sa pang-araw-araw nila sa bahay. Sige, pero puno ng pediatric ward ngayon. Anya sa kapatid. Kuha na lang tayo ng private room. Singit ni Jeric sa usapan ng magkapatid. Hindi pa nakakapagdesisyon si Selena ay nauna na si Jeric sa pagpapalipat sa anak niya sa private room. Nagpa-reserve na pala ito ng private room para sa kanila. Jeric, anong ginagawa mo? Bakit ka nagdedesisyon para sa anak ko? Tanong niya sa binata matapos nitong makausap ang doktor ni Julian. I'm giving the best care for our son, Selena. Nagimbal siya sa sagot nito. Our son? Tila nahimasmasan si Jeric at tulalang napatitig sa kanya. Don't mind me, Selena. Let's go. Nagpatiunan na itong naglakad patungo sa inukupan nitong kwarto para sa kanyang anak. Pagdating sa private room, ay hindi kaagad nakalapit si Selena kay Julian dahil inayos ni Jeric ang pwesto ng bata sa kama. Nagalit pa ito sa babaeng nurse dahil nahigpitan ng husto ang pagkakakabit ng swero sa kamay ng bata. Sorry, Doc. Aayusin ko po. Sabi ng nurse. Nataranta na ito. Pakibawasan na ng temperature ng aircon. Masyadong malamig. Utos ni Jeric sa lalaking nurse. Tulalang pinagmamasdan lang ni Selena si Jeric na dinaig pa siya kung mag-alala kay Julian. Nang makaalis ang dalawang nurse ay dumaldal na si Jeric. Hindi ka man nagtaka sa unang painom mo ng formula milk kay Julian kung bakit pare-parehong reaksyon ng sigmura niya, Selena. Nurse ka. Dapat alam mong normal o hindi sa katawan ng tao. Sermon sa kanya ni Jeric. Lalong nangunot ang noo ng dalaga. Teka nga, bakit ka ba nagagalit sa akin? Napansin ko na ang problema ng anak ko sa formula milk at naisip kong baka hindi lang niya hiyang yung una. Kaya nga sumubok ako ng ibang brand. Anya. Sabi ng kapatid mo, sa simula pa lang ng pagtikim ni Julian ng formula milk, nagka-problema na siya sa sikmura. Pero itinuloy niyo pa rin. Nairita na si Selena. Sige na, kasalanan ko na to. Galit na galit ka, anak ko yan, Jeric. Ano man ang mangyari sa kanya, ako lang ang may pananagutan. Huwag mo akong pangaralan na parang may karapatan ka. I will claim my rights. Anak ko rin si Julian, Selena. Ilang sandaling natigilan si Selena. Maya-maya ay bigla siyang natawa. Nananaginip ka ba, Jeric? Mag-isa kong binuo si Julian. Paano may karapatan ka? Biglang nanahimik si Jeric at napahilot sa sentido nito. Habang tinititigan niya ang binata ay bigla siyang may naalala. Noong bumisita siya sa klinik ng kanyang OB, ay nahagip ng paningin niya si Jeric na kalalabas lang ng klinik. Iginiit niya noon na namalikmata lamang siya. Noong araw na yon ay sinabi din ng OB na meron na siyang sperm donor, kaya natuloy agad ang artificial insemination niya. Jeric, may gusto ka bang sabihin sa akin? Usig niya sa binata. Lumuklok sa gilid ng kama si Jeric at bahagyang nakayuko. I'm sorry. Kailangan mong malaman to, Selena. Julian is my son. Nanlalaki ang mga matang napatitig siya sa binata. Paanong anak mo, Jeric? I'm your sperm donor, Selena. Seryoso ka? Paano nangyari yun? Nanlulumong lumukulok siya sa silya sa may gilid ng kama. Nung unang punta ko rito sa ospital, napansin na kita na nagtungo sa tanggapan ng OB. Nag-a-apply pa lang ako nung dito at kilala ko ang OB mo dahil kaibigan siya ng ate ko. Nagtanong ako tungkol sa medical record mo. Nabanggit ng doktor na naghihintay ka ng sperm donor for artificial insemination. Nakiusap ako sa kanya na ako na lang, pero huwag niyang sabihin sa iyo ang detalye. Natutup ni Selena ng palad ang kanyang bibig at hindi makapaniwala sa natuklasan. Hindi nga nagkataon lang na may hawig ang anak niya kay Jeric. Bakit mo nagawa yun, Jeric? Shock pa ring tanong niya. It's part of my plan to get closer to you again, Selena. Naisip ko na once nabuntis ka,
Posibleng maging kamukha kong anak mo at maalala mo ko. Pero wala akong balak ilihim to ng matagal dahil paano kung himukin ka na balikan ako. I'm sorry kung naging desperado na ako. Gusto lang talaga kitang maibalik sa buhay ko. Mahal na mahal pa rin kita, Selena. Paniwalaan mo sana ako. Ilang minutong walang kibo si Selena habang ina-absorb ng kanyang utak ang revelasyon ni Jeric. Hindi biro ang effort nito para magkaroon ng konkretong tulay upang muli itong makapasok sa buhay niya. Baliw ka talaga. Lumuluhang wika niya. Tumayo siya at lumapit kay Jeric. Tinabihan niya ito. Okay lang na magalit ka sa akin, Selena. Naiintindihan ko. Pero hindi ako titigil sa plano kong paibigin ka muli at magpakaama sa anak natin. Sa halip na magalit ay nahimasmasan ang dalaga at wala na siyang makapanggalit sa kanyang puso. Hindi niya maikakaila na umiibig siyang muli sa binata, ngunit iniusig pa rin siya ng takot. Paano ako magagalit? Binigyan mo ako ng malalim na dahilan para tanggapin ka ulit, Jeric. Nag-angat ng mukha ang binata at matamang tumitig sa kanyang mga mata. Can you give me another chance, Selena? Winasa ko noon ang puso mo. Kaya sana hayaan mong buuin ko ulit yan. Hayaan mo akong makabawi sa lahat-lahat. Gumagaralgal ang tinig na tanong nito. Nag-iisip pa si Selena ng magandang sagot, ngunit naudlot nang biglang umiyak si Julian. Sabay pa silang tumayo ni Jeric at inasikaso ang bata. Hindi na nila napag-usapan ang tungkol sa gusto ni Jeric. Pero alam ni Selena sa puso niya na walang dahilan para kalabanin pa niya ang puso niya. Walang dahilan para ipagkait niya dito ang anak nila. 2 araw lang nananatili sa ospital ang anak ni Selena. Pinayagan din sila ng doktor na umuwi. Hindi na naka-duty ang dalaga at na-approve naman ang 1-week leave niya. Sinagot naman lahat ni Jeric ang gasto sa ospital. Pagdating ng bahay ay tinadtad naman siya ng mga tanong ni Carla. Paano si Jeric ang tatay ni Julian, ate? Gulat na gulat pa rin itong tanong. Siya ang donor ng sperm, Carla. Nagpa-DNA test pa siya para maniwala ako. Anya, hindi ka pa rin ba naniniwala? Sinabi sa akin ng OB ko ang totoo. Kahit hindi na magpa-DNA si Jeric, may witness naman. Ano nang plano mo? Tatanggapin mo ba ulit si Kuya Jeric? Humiga siya sa kama katabi ni Julian. Saka lang niya dinamdam ang matinding pagod. Wala namang masama kung tatanggapin ko si Jeric ulit, di ba? Maya-maya ay biglang tumili si Carla. Mabuti gising na si Julian. Walang problema, ate. May anak na kayo, kasal na lang ang kulang. Isa pa, binata na ulit si Kuya Jeric, kaya pwede na kayo magpakasal. Anito, may isa pang bumabagabag sa kanya. Ang relasyon ni Jeric sa pamilya nito. Hindi niya natanong ang binata kung anong nangyari sa parents nito at side ng ex-wife nito. Magsaing ka na muna, Carla. Nagugutom na ako. Utos niya sa kapatid. Sige ate, magluluto rin ako ng tinolang manok. May dalang native na manok si Tita Martha galing sa Batangas. Lumabas na ang dalaga at nagluto na nga. Nakatulog sa sobrang pagod si Selena. Gabi na nang magising siya at naroon na si Jeric sa kanyang tabi. Karga si Julian. Kanina ka pa ba rito? Paos ang tinig niyang tanong. Kararating ko lang. May dala akong food nasa baba. Tura nito. Baka nagugutom na si Julian. Padadidahin ko muna. Okay na ba kay Julian ang breast milk? Sinubukan ko kanina pero konti lang. Mas marami akong pinainom sa kanya na lactose-free formula. Okay naman sa kanya. Ibinigay naman sa kanya ni Jeric si Julian. Gutom na nga ito at kaagad sumunggab nang matagpuan ng bibig ang kinaroroonan ng gatas. May binili akong bottle para lalagyan ng gatas ni Julian. Meron ding pump para kahit papasok ka sa trabaho, may maiwang gatas dito. Ani Jeric. Pinakita nito ang pinamiling gamit. Bumili ka pa, meron ako niyan. Hindi lang nagagamit. Reserba na lang ang iba, Selena. Oo, Jeric. Kamusta nga pala ang parents mo? Pagkuha na yung usisa niya habang nagpapadede kay Julian. Mabilis nagbago ang ekspresyon ng mukha ng binata. Nasa US na ang parents ko. Nag-migrate ron kasama ang ate ko. Apektado ba sila ng divorce mo kay Alina? Hindi ba sa US kayo nagpakasal noon? Yes, medyo magulong pangyayari nun. Humantong pa kami sa korte para lang mapatunayan ng akusasyon sa akin ni Alina. Gumawa pa kasi siya ng kwento na sinasaktan ko siya. Alina was mentally unstable, kaya lalo akong nahirapang maipaglaban ng sarili ko. Nawindang si Selena sa nalaman.
Noon pa man ay nagduda na siya sa mental capacity ni Alina. Medyo childish itong magsalita at mukhang inosente, kaya hindi niya magawang ipakita ang galit niya sa babae. Nasa na si Alina ngayon? Curious na tanong niya. Nasa bahay. Sa bahay niyo? Napamulagat siya. Yes, ayaw niyang umalis doon at hindi niya sinabi sa daddy niya na hiwalay na kami. Kaya ako na lang ang umalis at tumira sa condo unit na nabili ko sa Makati. Paano yan? Baka isipin ng parents ni Alina na okay lang kayo. Wala na ang mami ni Alina. Namatay siya 5 years ago bago kami nagkagulo ni Alina. Ang daddy niya ay merong bipolar disorder kaya mahirap kausap. Minsan violente. Binibisita lang to ni Alina sa bahay nila at caregiver lang ang kasama. Kinausap ko ang daddy ni Alina noon at sinabi na hihiwalayan ko si Alina. Pero nagalit sa akin. Kaya hindi ko na siya ulit kinausap. Magulo pa pala ang sitwasyon mo. I can fix it, Selena. I want to secure our relationship first. Tumayo ang binata at dinampot ang cellphone nito mula sa misita. Tumunog kasi ito. May emergency sa ospital at kailangan ng urgent surgery sa pasyente. Sabi nito. Babalik ka sa ospital ngayon? Yes. Bibisita ulit ako rito bukas. Kumain ka na mamaya, okay? Humalik pa ito sa noo ni Julian. Nagulat si Selena nang nakawan din siya ng halik ni Jeric sa labi. Natawa pa ito sa mindang niyang muka. See you tomorrow, Selena. Bye. Paalam nito. Walang kibusyang nasundan lang ng tingin ang paalis na binata. Lunes ng umaga na ulit nakapasok ng trabaho si Selena. Panatag na rin siyang naiwan sa bahay ang kanyang anak dahil naroon ang kanyang tita Martha. Half day lang ang pasok niya sa ospital dahil may lakad ang kanyang tiya kasama si Carla. May aasikasuhing papeles sa lupa ang mga ito sa Batangas. Nag-aabang siya ng jeep nang may pulang kotse na huminto sa gawing likuran niya. Selena! Tawag ng babaeng lumabas mula sa kotse. Pumihit naman siya paharap sa babae. Nasurpresa siya nang matanto na si Alina ang babae, ang ex-wife ni Jeric. Alina, bakit? Anya. I know Jeric was living with you. Stop tolerating him. Teka, hindi kami nagsasama ni Jeric, Alina. Saan mo nakuha ang balitang yan? Pero tinanggap mo siya ulit. Pinamanmanan ko kayong dalawa at may pruweba ako na okay na ulit kayo. May nakuha rin akong detalye na may anak kayo. Nagimbal siya. Tama nga si Jeric. May tama nga ang utak ni Alina. Nagawa pa nitong mag-stalk sa buhay niya. Bakit mo ba ito ginagawa kay Jeric, Alina? Divorce na kayo, di ba? May karapatan si Jeric makipagrelasyon kahit kaninong babae. Depensa niya. He lied. We're still married. Do you want the proof? May kinuha sa loob ng kotse ang babae. Isang brown envelope. Ibinigay nito sa kanya ang sobre. Binuksan naman niya ang sobre at inilabas ang papeles na laman nito. Nagulat si Selena sa divorce paper na decline ng status. Pero sabi ni Jeric approve na ang divorce niyo. Giit niya. That's not true. Desperado na siyang makalaya at balikan ka kaya gumawa siya ng peking papeles. Alam kong matagal na siyang pumupuslit ng pagkakataon para makasama ka, Selena. Dahil sa'yo, hindi ako magawang mahalin ni Jeric. Napaatras siya dahil tila gusto siyang saktan ni Alina. Mabuti at bumaba ang kasama nitong driver at inawat ang babae. Ma'am, tama na. May iskandalo tayo rito. Sabi ng lalaki. Wala akong pakialam. Inagaw ng babae niya ng asawa ko. Nagpumiglas pa si Alina. Sa pilitan na itong pinasakay ng lalaki sa kotse at umalis. Hindi na tuloy na ibalik ni Selena ang papeles na pinakita ni Alina. Pero mabuti at umalis din si Alina. Kung hindi ay baka masuntok niya ito sa inis. Siya pa talagang sinabihan nito ng mga agaw. Samantalang ito naman ang dahilan ng lahat, kaya sila nasira noon ni Jeric. Pagdating ni Selena ng bahay ay saktong naroon si Jeric at nakaupo sa sofa. Inilapag niya sa mga hita nito ang sobrang nakuha niya kay Alina at nilagpasan. Ano to, Selena? Takang tanong nito. Basahin mo. Pasigaw niyang tugon. Dumiretso siya sa second floor at pinuntahan sa kwarto ang kanyang anak. Nadatnan niya sa kwarto ang kanyang tiya at pinadedede ng konting tirang gatas niya si Julian. Mabuti dumating ka, Selena. Paalis na kami ni Carla. Ani Tita Martha. Sige po, akin na po si Julian, tita. Ibinigay naman ng ginang ang bata. Pinadede niya ito habang nakaupo sa kama.
Nang lumabas ang kanyang tiyahin ay pumasok naman si Jeric. Saan mo to nakuha, Selena? Tanong nito, hawak pa rin nito ang sobre. Kay Alina, pumunta siya sa ospital para lang sabihin sa akin na kasal pa kayo. Pinakita niya yung papeles sa akin. Mabuti at sa labas niya ako naabutan at hindi sa loob ng ospital. Kundi malaking iskandalo sana ang dala niya. Lumang papeles to, Selena. Hawak ko ang bagong papeles na aprobado. Ano pa bang gusto ni Alina? Hindi ko alam. Ikaw lang ang makakasagot niyan. Ayusin mo muna ang problema mo, Jeric. Huwag ka munang pupunta rito dahil baka sigurin ako ni Alina. Galit na galit siya sa akin. Ako pa talagang sinabihan niya ng mga agaw. Pinamanmanan raw niya tayo at alam niya na may anak tayo. Inakala pa niya na dito ka nakatira. Nanginginig pa rin siya sa gigil. Please don't stress yourself, Selena. I will talk to Alina. Huwag mo akong idami sa problema niyo na babaeng yun, Jeric. Tahimik ang buhay ko. Sorry, Selena. Ipapakita ko sa iyo ang latest divorce paper. Nahihibang na si Alina. Huwag mo sana siyang paniwalaan. Inalipin naman ng kaba si Selena nang maisip na baka may binabalak na masama si Alina kay Jeric. Wala na sa katinoan ng babaeng yun. Jeric, hindi na normal ang takbo ng utak ni Alina. Baka kung anong magawa niya sa'yo dahil ayaw kanyang palayain. Sinisisi niya ako kaya daw hindi mo siya magawang mahalin. Please mag-ingat ka. Hindi na timping wika niya. Umiral din ang pag-aalala niya sa binata. Lumapit sa kanya si Jeric at hinagkan siya sa noo. I'll be fine. Magre-report ako sa polis dahil sa threat ni Alina. Nagpadala siya sa akin ng mensahe noong isang araw at sinabi niya susunugin niya ang bahay namin kung hindi ako uuwi. Palalagpasin ko na lang sana yun. Pero ngayon, pati ikaw ay ginugulo niya. I need to stop her. Ano? Binantaan ka niya? Tumango ang lalaki. Nababalo na talaga siya, Jeric. I need to go, Selena. Babalik ako. Aayusin ko lang ang gulong to. Hindi na humupa ang kabog sa dibdib ni Selena nang makaalis si Jeric. Kinabukasan ng gabi, tapos na ang duty ni Selena, ngunit nanatili siya sa ospital. Sinabi kasi ni Jeric na susunduin siya nito. Pero 9:00 na ng gabi ay wala pa rin ito. Hindi rin ito sumasagot sa kanyang tawag. Bumalik na siya sa nurse station. Bakit narito ka pa, Selena? May inaantay ka ba? Tanong ni Irene. Gabi naman ang duty nito. Wala pa si Jeric eh. Balis ang wika niya. Nasaan ba siya? Hindi siya naka-duty 2 araw na. May inaayos siyang problema. Anong problema? Sa dati niyang asawa. Hala, baka hindi pa talaga sila hiwalay, Selena. Nabaling ang atensyon niya sa kanyang cellphone na hawak. Tumatawag rito si Jeric kaya mabilis niyang sinagot. Hello, Jeric? Nasaan ka na? Kabadong tanong niya. Narito ako sa ospital sa Pasig. Tugon naman ni Jeric buhat sa kabilang linya. Nagatungan palalo ang kaba ng dalaga. Bakit? Anong nangyari? Naisugod ko rito ang anak ni Alina kasi nahulog sa hagdan. Pinilit ko kasing bawiin ang bata kay Alina nang tinutukan niya ng kutsilyo. Kaso naitulak niya sa hagdan ng anak niya. Diyos ko, anong nangyari kay Alina? Dinampot na siya ng mga pulis. She will undergo psychiatric therapy. Ikaw, kumusta ka? Yung anak niya, okay na ba? Okay lang ako. Nakausap ko na rin ang doktor ni Alina. May history na pala siya ng bipolar disorder tulad ng sa daddy niya. May iba pa siyang sakit kaya hindi na pwedeng mapunta sa kanya ang bata. Okay na ang anak niya, nagpapagaling na lang. Anong plano mo sa bata? Kilala ko ang tatay ng bata. Papupuntahin ko siya rito sa ospital. I will be late. Mauna ka na umuwi. Sige, mag-ingat ka. Sure. Mag-ingat ka rin, Selena. Pinuto na niya ang tawag at nagpaalam na kay Irene. Lumulan na siya ng taxi pa uwi para mas mabilis. Pagdating ng bahay ay kaagad niyang inasikaso si Julian na naiwan sa kanyang tiya. Mag-uumaga na nang nakatulog si Selena kakahintay kay Jeric. Nang magising siya ng tanghali ay katabi na niya sa kama ang lalaki at natutulog. Nagising lang ito sa iyak ni Julian. Hinele niya ang bata at pinadede kaya agad ning bumalik sa pagtulog. Anong oras ka dumating? Tanong niya kay Jeric. Kaninang 8:00. Tura nito. Anong nangyari sa anak ni Alina? Okay na ba siya? May pilay siya sa kanang binti pero makukuha pa naman sa therapy. Mabuti hindi biglaan ang pagkuhulog niya sa hagdan at nahabol ko siya. Dumating na ang tatay niya kanina.
Okay naman sa tatay na kunin ng bata at pumayag ng asawa. Bisitahin ko na lang siguro ang bata ron minsan kung okay lang sa'yo. Gusto ko lang makasiguro na magiging okay ang kalagayan niya sa bago niyang pamilya. Kahit papano, itinuring ko na rin anak yun. Wala naman ako maaasahan kay Alina maging sa daddy niya dahil pareho silang may sakit sa pag-iisip. Tumango naman si Selena. Sa halip na mainis ay nangibabaw ang awa na nararamdaman ni Selena para kay Alina. Dahil sa labis nitong pagmamahal kay Jeric, ay napabayaan na nito ang sarili at nagawa pang saktan ang sariling anak. Sana maging okay na si Alina. Magiging okay rin siya, pero dahil sa pananakit niya sa bata, siguradong makukulong siya o kaya ay mapupunta sa mental institution. May kinuhang sobre si Jeric mula sa mesita. Ibinigay nito yun kay Selena. Curious namang binuksan ng babae ang sobre. Naglalaman ito ng approved divorce ni Jeric kay Alina. Ito ba ang latest? Tanong niya. Yes. Gusto kong patunayan sa'yo na mahigit 1 taon na akong hiwalay kay Alina. Hindi lang niya matanggap ang desisyon ng korte at ipinipilit pa rin ang lumang result. Reported na rin yan dito sa Pilipinas. Bago lang pala kayo naghiwalay. Natagalan kasi kami sa hearing at inuna kong tapusin ang specialization ko. Sinundan pa ako ni Alina sa US noon pero puro away lang ang nangyari sa amin. Nung nag-file ako ng divorce, umapila si Alina at gumawa ng kung ano-anong kwento laban sa akin. Kesyo ng babae raw ako, may anak sa labas, binubugbog siya. Sinaktan pa niya ang sarili niya para masabing inabuso ko siya. Napailing si Selena. Hindi na talaga stable ang pag-iisip ni Alina noon pa. Mabuti nakalaya ka na sa kanya. Matagal kong tiniis ang hirap sa walang kwentang kasal. Ang dami kong nasayang na panahon. Ayaw pa akong paniwalaan ng parents ko noon kaya nagkagulo kami. Nung lumabas ang DNA test result namin ng anak ni Alina, saka lang sila naniwala na niloko kaming lahat ni Alina. Sa isang iglap ay naglaho lahat ng galit at sama ng loob ni Selena kay Jeric. Napatunayan niya na hindi nagbago ang pagmamahal nito sa kanya. Sorry kung naging sarado ang isip ko, Jeric. Hindi kita paniniwalaan at pinakinggan noon. Marami akong masasakit na salitang ibinato sa'yo noon at halos isumpa kita. Dahil sa sakit na naranasan ko, lahat ng pwedeng mag-ugnay sa atin ay pinutol ko at pilit kang nilimot. Naintindihan kita, Selena. Alam kong labis ka rin nasaktan kaya hindi kita masisisi. Pero sana, mahalin mo pa rin ako katulad noon. Sana hayaan mo akong patunayan sa'yo na ikaw lang ang minahal ko. Matamas siyang tumitig sa nagsusumamong mga mata ng binata. Tipid siyang umiti. Ang totoo, nahirapan akong kalimutan ka, Jeric. Ikaw lang kasi ang lalaking minahal ko ng lubos. Wala akong nakitang malaking problema sa'yo. Nagpapasalamat ako kasi hindi ka sumuko. Ako lang tong mahina kaya ang bilis kong bumitiw. Naunahan na siya ng emosyon at hindi napigil ang pagluha. Maagap namang hinaplos ng palad ni Jeric ang pisngi ng dalaga at pinahid ang bakas ng luha. Ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama, Selena. Kaya kahit alam kong malabong mapatawad mo ako, ginawa akong kahit na anong paraan mapalapit lang ulit sa'yo. Pati artificial insemination ko pinakialaman mo. Natatawang sabi niya. Siyempre, ako lang ang pwedeng maging tatay ng anak mo. Nagpapasalamat na lang ako at hindi ako nahuli ng balik sa Pilipinas. Pero siguro, sinadya ng tadhana na makita kita nun sa OB mo. Dahil tayo naman talaga ang tinadhana at nakatadhana rin na ako ang maging ama ni Julian. Hindi napigil ni Selena ang kanyang tawa nang maalala ang pagsilang niya kay Julian. Parang tangang nagduda pa siya bakit kamukha ni Jeric ang kanyang anak. Kaya pala nakikita ko ang mukha mo kay Julian. Akala ko nausog lang siya dahil palagi kang laman ng isip ko, lalo na nung naglilihi ako. Galit na galit talaga ako sa'yo nung naglilihi ako. See? Mahal mo pa rin talaga ako. Nabulag ka lang ng galit. Oo na, mahal pa rin kita. Lumapad ang ngiti ni Jeric. Lumapit ito sa dalaga at ginawaran ng mapusok na halik sa mga labi. Hindi rin ako nagsawang mahalin ka kahit nasa malayo ako, Selena. Sabi ko sa sarili ko noon, babalikan kita sa tamang panahon. Nagpapasalamat din ako at hindi mo ginustong sumubok magmahal ng iba. Kaya medyo nabawasan ang isipin ko para mapabalik ka sa buhay ko. Salamat, Jeric. Napakapalad ko dahil minahal mo ako. Salamat din sa second chance. Hindi ako mangangako, pero pagbubutihin ko pa ang pag-aalaga sa iyo at sa anak natin. Pero bago lahat, may dinukot naman sa bulsa ng pants nito si Jeric. Nanlaki ang mga mata ni Selena nang makita ang hawak nito na pulang kaheta. Naglalaman yun ng magarang gintong singsing.
Selena, pwede mo ba akong pakasalan? Divorce na ako at malaya na akong pakasalan ka kahit kailan at kahit saan mang simbahan. Please marry me. Masuyong tanong ni Jeric. Lumuhod pa ito. Hindi makaupo ng maayos si Selena dahil karga niya si Julian. Naunahan na siya ng pagluha kaya hirap siyang magsalita. Tumango na lamang siya. Thank you. Mangiyak-ngiyak ring wika ni Jeric. Akin ang kaliwang kamay mo. Inilapit naman niya rito ang kanyang kamay at tinitigan ang singsing na isinuot ni Jeric sa kanyang palasinsingan. Pagkuwan ay siniil siya nito ng halik sa mga labi. Isang buwan lang simula nang nag-propose ng kasal si Jeric kay Selena. Nagpakasal din sila kaagad sa simbahan at isinabay na ang binyag ni Julian. Pagkatapos ng kasal ay ipinasyal ni Jeric ang kanyang mag-ina sa New York. Doon na rin ang kanilang honeymoon. Welcome to the family, Selena. Bati ng mommy ni Jeric. Nagpa-reserve na ito ng hotel suite sa mismong hotel na pagmamayari ng asawa ng ate ni Jeric. Salamat, mommy. Masaya akong makita kayong muli. Ani Selena. Sorry, hindi kami umabot sa kasal niyo ni Jeric. Biglaan kasi, at nataong nasa ospital ang daddy niyo dahil sa atake sa puso. Ayos lang po, dumating naman po si Ate Carmen. Sinalubong din sila ni Carmen sa lobby ng hotel. Ito ang ate ni Jeric na isa ring doktor at nakapangasawa ng American businessman. Let's go to the dining room, Selena. I prepared some food for us. Ani Carmen. Thank you, ate. Sumunod na silang lahat kay Carmen sa isang private dining room. Hindi maipaliwanag ni Selena ang saya habang kasalo sa hapunan ang pamilya ni Jeric. Kitang-kita rin sa mukha ng mga ito ang saya. Unang kita ko pa lang kay Julian, walang duda na anak nga siya ni Jeric. Pilyo ka talaga, brother. Natatawang sabi ni Carmen. Katabi nito ang asawa at isang anak na dalagita. Para walang kawala si Selena, ate. Mautak ka, tato. Nakangiting pagyayabang naman ni Jeric. Nasiko ni Selena sa tagiliran si Jeric. Naiilang kasi siya sa kanilang paksa. Huwag na nating pag-usapan ng tungkol sa pagbuo ni Julian. Bulong niya sa asawa. Okay, pag-usapan na lang natin ang pagbuo naman sa kapatid ni Julian. Kailangan na nating mag-effort. Unahan nating makarami sina Ate Carmen. Nakurot niya sa kanang braso si Jeric. Masyado kang excited. Mag-enjoy muna tayo sa bakasyon. Sige na, alam kong pagod ka na. Open your mouth, please. Napanganga naman siya nang subuan siya ni Jeric ng pagkain. Naiilang siya sa ginagawa nito pero hindi naman maitago ang kilig. Masaya naman ang mga kasama nila na pinapanood silang naglalambingan. Pagkatapos ng ilang linggong bakasyon ay nagbalik na rin sila sa Pilipinas at nagpatuloy si Jeric manggamot sa ospital. Si Selena naman ay undecided pa rin sa gusto ni Jeric kung mag-full-time housewife na siya. Pero nangako siya sa mister na kapag dalawa na ang anak nila, ay baka nga mag-resign na siya, na nangyari nga dahil buntis na siya sa ikalawa nilang anak. Kaya naman siya na ang papalit kay Carla sa munti nilang negosyo para hindi siya mainip sa bahay. Nakapasa na sa board ang kapatid kaya magtatrabaho na ito sa ospital. Kahit abala sa pagiging doktor si Jeric, hindi ito pumapalya na bigyan sila ng oras na mag-ina. Alagang-alaga sila nito kaya naman mas lalong minamahal ni Selena ang asawa. Sulit na sulit ang second chance nila. Nagpapasalamat siya palagi na hindi siya sinukuan ni Jeric noon. Kaya ngayon ay happily ever after sila kasama ang kanilang mga anak. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.